Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my... So ayan, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Isa pong pagpapala po ng Panginoon na ako po ay makapagbahagi ng mensahe po ng Panginoon dito po sa online. Sa hindi pa po nakakakilala po sa akin, ako nga po pala si Brother Raymond Montes from Bacoor Baptist Temple. Ang gusto ko lang po sa inyo sabihin na ako po ay isang bulag, as in bulag. Wala po akong nakikita. Meron po akong sakit sa mata na tinatawag pong glaucoma. Yun po yung sakit ko po sa mata. Pero kahit ganun po, ay nagpapagamit po ako sa Panginoon. Kaya wala pong imposible po sa Panginoon pag willing ka po magpagamit po sa Panginoon. Amen? Bago po nating talakayin ang pinagkaloob po ng Panginoon na mensahe sa umaga po ito, tayo muna tayo tumungot manalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, ang Diyos na Abraham, Isaac, Jacob, maraming salamat po sa biyaya at pag-iingat na pinagkaaloob niyo po sa umaga po ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkakaaloob niyo pong mensahe sa umaga pong ito. Naway ito po ay aming kami po ay inyong kausapin sa pamamagitan ng inyong banal salita at ay may tama ang lahat ng aming dapat itama po, Panginoon, bilang inyong mga anak po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, kakulangan, at Lord, pinipipray ko po, Panginoon, na kung sino man po, Panginoon, na makapanood at makapakinig ng inyong mensahe na pinagkaaloob niyo po sa umaga pong ito, na kayo po ang humipo sa bawat isa, na kayo po ang humubog at mangusap sa bawat isa, na palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya at lumalim ang relasyon at pagmamahal po nila po sa inyo, Panginoon. At Lord, I pray ko po, Panginoon, naway ito po ay ang kanilang maisabuhay, magamit po nila sa kanilang buhay, mabahagi po nila sa kanilang kapwa mananampalataya o kapwa-tao na hindi pa po nakakapakinig at hindi pa po nakakaalam ng iyong banal salita at kaligtasan. Lord, I pray ko po, Panginoon, na itago niyo po ako sa inyong likuran sapagkat wala po akong kakayahan. Pero Lord, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento. Bigyan niyo po ako ng wisdom po, Panginoon, upang ibahagi ang pinagkaaloob niyo pong mensahe sa umaga pong ito. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus, the God of Israel. In Jesus' name pray. Amen. Alright? Pakibuksan po yung Bible sa Matthew chapter 6, verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Sabi po dyan, "But seek you first the kingdom of God, in His righteousness, and all these things shall be added unto you." Verse 34, "Take therefore not thought for the morrow shall not take thought for his things of himself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Mga kapatid, ito pong ating binasa ay mismo pong nanggaling sa bibig po ng ating Panginoon. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, siya po mismo po ang nagsalita. At ang kausap niya po rito ay ang kanyang mga disipulo. Ito po ay patungkol sa review po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Because of the air, worry, na ang sinasabi po ng Panginoon for the bitter understanding na kung mag-alala kayo, kung mabalisa kayo, para kayo mag-unbeliever din. Kung ano ang inaalala ng hindi mananampalataya, ganun din po ang inaalala nila. Kung ano po ang kanilang kakainin, kung ano po ang kanilang iinumin, kung ano po ang kanilang kinabukasan. Ano po ba ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33? Sabi po diyan, "But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yung pong sinasabi po ng Panginoon na all these things shall be added unto you, ang pinag-uusapan po doon, yung pong pang-araw-araw na pinagkakabalisan po ng tao, ay kaya pong ibigay po ng Panginoon sa atin. Amen? But the Lord Jesus Christ emphasized to them na kailangan po nilang itama ang kanilang priority. Imbis mag-alala, imbis mabalisa, ay kailangan pong pahalagahan, unahin, at bigyan po ng importante yung gawain po ng Panginoon. Amen?
yung kaharian po ng Panginoon at ang pangako po ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Amen? Ang title po ng mensahe na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito ay Make Our Priority Right with God. Na kailangan po nating itama yung ating priority sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat naniniwala po ko na sa tamang priority ang siyang magdadala po sa atin sa magandang resulta at sa masayang buhay. Pero ang maling priority ang siyang sisira sa bawat isa po sa atin. Right? Amen? Kaya ito pong mensahe na pinagkalo po sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito. Na pinamagatang make our priority right with God. First point po, we should prioritize our salvation more than treasure and wealth. Alam niyo po, pag pumunta po tayo sa verse 19 and 20 sa Matthew, ang sabi po doon ng Panginoon na wag daw po tayo mag-iipon ng kayamanan dito po sa lupa, no? Na nasisira, kinakalawang at nananakaw. Kundi dapat daw po tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Amen? Di po ba? Ito po ang tinutukoy po rito. Pakibuksan po yung Bible sa Matthew chapter 6 verse 19. Sabi po dyan, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. No? Na wag daw po tayo mag-iipon ng kayamanan dito po sa lupa. Hindi po bawal ang yumaman. Hindi po masama ang mag-improve. Pero ang tinutukoy po rito ng Panginoon mga kapatid, na nagpayaman ka, napabayaan mo naman ang higit mong pangangailangan. Ano po ba yun? Ito po yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Right? Pakibuksan po yung Mark chapter 8 verse 36 to 37. Sabi po dyan, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Verse 37, for what shall a man give in exchange for his soul? Pakibuksan po yung Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Sabi po dyan, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Wala po tayong madadala pagka ang tao po ay namatay. Tapos po ang lahat ng mga kayamanan niya dito po sa sanlibutan ito. Wala po siya mabibitbit, miski isa. Kaya hindi po maganda na napapabayaan po natin ang ating kaligtasan, yung ating kaluluwa. Opo, mayaman ka nga po dito po sa lupa. Pero napabayaan mo naman ang kaluluwa mo. Right? Kaya ito po mensahe na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito, para mangusap sa bawat isa po sa atin. Na ang first point po, we should prioritize our salvation more than treasure and wealth. Lilinawin ko lang po, hindi po masama ang maging mayaman. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Pero ang malaking problema mo na mayaman ka nga, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Right? Kaya ang dapat po nating isecure una sa lahat ay ang kaligtasan, sapagkat yan po ang dahilan kung bakit po naparito ang Panginoon. Amen? Kaya pagdating po sa usaping kaligtasan, wala pong ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo po lamang. Siya po ang kaisa-isang tanging daan patungo sa langit. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pananampalataya po natin sa Kanya. Amen? Yan po ang sabi po ng Bible. Second point po, we should prioritize spiritual things more than the things of this world. Mas dapat po nating unahin o mas palagahan ang mga spiritual na bagay. Amen? Kaysa sa mga bagay dito po sa sanlibutan ito. Ang sabi po ng Bible, huwag daw po nating ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay dito po sa sanlibutan. Makikita po natin yan sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sabi po diyan, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world.
verse 17. In the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Masyado po nagbababad at nagpapakasaya ang maraming tao dito po sa mundong ito. Right? Pero sa totoo lang po, lilipas ang lahat ng mga bagay dito po sa sanlibutan po ito. At ang nakakalungkot, maraming Kristiyano na ganun din po ang ginagawa. Masyadong ini-enjoy ang mga bagay dito po sa mundong ito. Kristiyano, nandito po tayo sa mundong ito, pero hindi na po tayo taga-mundo. Ang ibig ko pong sabihin, dapat alam po natin ang boundaries at limitasyon natin. Right? Amen? Sapagkat ang sabi po ng Bible, pagka ang pag-ibig mo po ay nasa mundo, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pakibuksan po yung Bible sa James chapter 4 verse 4. Sabi po diyan, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Mga kapatid, ang isang Kristiyano po ay dapat mas pinapalagahan ang mga spiritual na bagay. Amen? Pakibuksan po yung Bible sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi po diyan, if he then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Simple lang po ang gustong i-point out ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, kung totoong Kristiyano ka, ang mas papahalagan mo ay ang mga spiritual na bagay. Amen? Kaya nga po para po sa akin, malaking katanungan na makakita ka po ng isang tao na sinasabi niya Kristiyano siya, pero hindi po siya nag-i-enjoy sa Panginoon sa kanyang buhay. Right? Naiinip sa service, no? Walang interesado sa salita ng Diyos, walang panahon para manalangin, walang quiet type for personal devotion. Hindi po siya nag-i-enjoy sa gawain po ng Panginoon. So yan po yung malaking katanungan. Sapagkat kung totoong Kristiyano ka, ang tamang priority mo ay ang mga spiritual na bagay. Amen? Third point po. We should prioritize our service to God more than the temporal work or temporary work. Yung mga bagay na pangsamantala na ginagawa po natin dito sa mundong ito, lahat ng paglilingkod po natin sa Panginoon, yun po ang isa dapat po nating bigyan ng priority. Amen? Kung estudyante ka, wala pong masama kung masipag ka pong mag-aral. Pero nakakalungkot lang, Kristiyano ka, estudyante ka, masipag ka mag-aral, pero wala ka ni serbisyo para sa Panginoon. Right? Alam niyo po ba, generally, ang Kristiyano po, ang kalooban po ng Diyos ay maglingkod sa Kanya. Amen? At hindi lang po basta-basta paglilingkod, kundi dapat tiyakin po natin na katanggap-tanggap na paglilingkod. Amen? Pakibuksan po yung Bible sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi po diyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, nandito po tayo para maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, wala pong masama kung mahusay ka pong estudyante. Para nga po sa akin, kung Kristiyano ka, dapat nga pong mahusay ka pong estudyante. Dapat matalino ka po. Dapat masipag ka. Dapat masikap ka po sa pag-aaral. Pero, kung masikap ka po sa pag-aaral at sa mga bagay dito po sa mundong ito, ay dapat mas masikap at mas masipag ka po sa gawain po ng Panginoon. Amen? Dahil ang service po natin sa Panginoon, may kalaki po yung pagpapala. May reward po yan, mga kapatid. Amen? Alam niyo po ba, naisip ko po pag humarap po tayo sa Panginoon, hindi naman po tayo tatanungin po ng Panginoon kung valedictorian po tayo sa school. Hindi naman po tayo tatanungin po ng Panginoon kung mahusay po tayong empleyado. Right?
Ang itatanong po sa atin ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa akin samantalang ikaw ay nasa lupa? Sapagkat ang pagkakaalam ko po, ang sabi po ng Bible, pag humarap po tayo sa Panginoon, ang pinakamatamis, ang pinakamasarap na salita na maririnig po natin na mula sa Kanya, yung pong sasabihin po niya na, well done, good and faithful servant, enter thou of the joy of the Lord. Amen? Di po ba? Yun po yung sasabihin po sa atin ng Panginoon pag nakaharap po natin siya sa langit. Amen? Mga kapatid, lagi po nating tatandaan na ang Kristiyano po ay inaasahan po ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Amen? Pakibuksan po yung Bible sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Ang Biblia po ang nagtuturo na ang Kristiyano daw po ay dinisenyo para po sa mabubuting gawa. Right? Kaya nga po, ang isang Kristiyano po dapat masumpungan po na naglilingkod po sa Panginoon. Amen? Matapat na naglilingkod po sa Panginoon. It is our faithfulness sa paglilingkod po sa Panginoon at bibigyan po ng Panginoon ng pagpapahalaga. Amen? Kaya nga po meron po tayong ginagamit pang encouragement na verses. Like 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Pakibuksan po yung Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po diyan, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Pakibuksan po yung Bible sa Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi po dyan, for God is not unrighteous to forget your work in labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saint and do minister. No? We should prioritize our service, yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Uulitin ko po, hindi po masama ang kayamanan. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Pero ang malaking problema mo, na mayaman ka nga, hindi ka naman ligtas. Right? Wala pong masama na nandito po tayo sa mundong ito. Pero dapat naintindihan po natin na ang kagalakan at ang priority po natin ay mga espiritual na bagay. Amen? Wala rin pong masama na maging mabuting estudyante. Tama po yun. Masipag ka pong estudyante, tama po yun. Masipag ka pong empleyado, tama po yun. Wala pong problema po doon. Pero, dapat naisip po natin na dapat ang isang Kristiyano po na mas mahalaga po sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ulitin ko po. Ang tamang priority ang siyang magdadala po sa atin sa masayang buhay at sa magandang resulta sa ating paglilingkod at buhay sa Panginoon. Amen? So, again, make our priority right with God. But seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag natutunan mo na ang Diyos ang maging priority sa buhay mo, Diyos ang mangangalaga sa iyo at magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Amen? Ito po yung mensahe na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa umaga po ito. Naway, ito po ay nagsilbing papapala po sa bawat isa po sa atin. Amen? Na tayo po ay kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na itama yung ating mga priority sa ating Panginoon, na manatili po tayo sa spiritual na bagay dahil mas mainam po na mas mainam po na maabutan po tayo ng Panginoon, na naglilingkod po tayo sa Panginoon sa kanyang gawain. Dahil malapit na po ang pagbabalik po ng Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan. Amen. Amen. Kaysa maabutan po tayo ng Panginoon, nakakahiya na nasa ibang lugar. Nasa birthday, nasa SM, kung saan-saan.
Diba? Nakakahiya. Lalo pag tumapat pa po ng araw ng Sunday, sa araw ng linggo. Nakakahiya sa Panginoon. Na kung masinunod mo yung sarili mong kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Panginoon para sa iyo. Para sa ikabubuti mo, mga kapatid. Mga kapatid, yan po ang mensahe na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Na, yun, ano po talaga, yung, ano po talaga ng pag-aaral ko po, ay talagang minimemorize ko po talaga sa mga kapatid. Kasi, gusto ko makapaglingkod kahit wala po akong nakikita. Amen. Wala lang pong imposible. Pero, tuloy lang tayo mga kapatid. And then, tayo mag-close muna. Close po tayo ang panalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob. Maraming salamat po sa inyong banal salita na pinagkaloob niyo po sa umaga po ito. Na kami po ay inyong kinausap upang itama ang aming mga priority po sa inyo, Panginoon. Upang gisingin sa aming mga pagkakamali at pagkukulang po sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa amin mga pagkakasala po sa inyo, pagkukulang, na minsan po, Panginoon, ay nasusuway po namin ang inyong kalooban po, Panginoon, para sa aming buhay, na inyong mga anak. Lord, patuloy niyo po kaming hipuin, Panginoon, na kami po man ay nanghihina sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ay lagi kami nasa aming tabi. Alalayan mo po kami, Panginoon. Please help, Lord, sa lahat ng inyong pong mga anak, na palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya, patibayin at lumalim ang relasyon pagmamahal po namin sa inyo po, Panginoon, at ganoon din po sa aming kapwa mananampalataya. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, the God of Israel, and Jesus we pray. Amen. Mga kapatid, may favor po ako sa inyo na share nyo po itong video para marami pa pong makapakinig at marami pa pong kausapin yung Panginoon ng kanyang mga anak, na maging encouragement sa bawat isa sa kanyang mga anak. Amen. And then subscribe nyo na lang din po para makita nyo po yung iba pong videos na salita po ng Panginoon na yun. Amen. Praise God. Hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye. Ingat ko yung palagi. Bye-bye.